Alam mo, I heard meron silang inimbita na magaling na singer. Tapos, alam mo, galing pa sa album. Really? Wow! Nakaka-excite naman! So exciting. Alam mo, isa pa, pamangkin yun ng isa sa mga kongreso. Tapos, kakanta daw siya mamaya. Let's judge. Oh, ayan na pala sila. Yan na ba yun? Ladies and gentlemen, alam ko lang pili na kayo sa iba't ibang bahagi ng celebration ito. And it's a pleasure to have you all bilang aking mga bisita. And now naman, I want to introduce to you my niece. She's a great singer from afar. Please welcome Latrice. Tama na!
Ako! Alam mo ba kung hanggang kailan ako nagtitiis? Yung mga katulad ng paninig ko! Pinahasa ako! Pinakuha na kami sa magandang kinabukasan! Pero ano ba ginawa niya? Hindi lang naman kaya mga magulang ko! Pinagpinagpinagpan niyo! Nakakita niyo! Sa isang simpleng baryo, kung saan ay buhay ay puno ng hamon, nag-uumpisa ang ating kwento. Sa sitio liwanag, magkakasama ang lahat. Kahit mahirap, nagtutulungan sila. Dito, matatagpuan si Maria, isang dalagang may malalaking pangarap para sa kanyang buong komunidad. Ngayon, magsisimula ang araw nila sa isang masayang pagtitipon, puno ng awit at sayaw, tanda ng pagkakaisa at pag-asa sa kabila ng kahit anong pagsubok. Oh, Maria, napakabuti mo talagang bata. Alam mo sana matupad mo yung pangarap mo balang araw na pag-aaral sa Maynila. Salamat po. Pinapangako ko sa inyo na tutupad ko ang pag-asa dito sa Sitio Liwanag para sa inyo. Ay! Arinena, nakita niyo po ba si Magtumas? Magiging ko kasi ang pag-isda sa kanya. Nangunguha yata ng isda sa dalang masigan. Sige po. Ay! Magtumas! Kamusta po ang huli mo ngayon? Ay, ako Maria, kaunti na kaunti ang isda ngayon. Sa mahal ng bilihin, mahirap na sa hirap ang sitwasyon. Alam ko po, pero wag ko kayo mangamba. Sisigapin ko natin kung ano paraan.
Siyempre, alam mo naman, Maria, sa sitwasyon namin dito, mahirap. Naisod mo na naman. Oo, pre, kaya kami pinipinan na namin dumiskate kaysa mag-aral para ng mga raos eh. Alam nyo, kung gusto nyo talaga mag-aral, gagawa ko ng paraan. Salamat na lang sa pahay mong bari naman. Pero sa tingin kasi namin, kailangan mo na namin magtrabaho para mabuhay sa mundong to eh. Ano itong ingin na to? Ako yan. Gusto ko kasi magsulat ng PhD sa Pilipinas na kailangan natin. Gusto ko inulat ang mga magbabasa sa aking mga hinanain. Aka na nga! Naghihirap ang Pilipinas dahil hindi naman tanggi na ako lang ang kailangan mo, ano. I miss you. Mua. Ano ba to? Hindi naman ako akin yan eh. Eh bakit awak mo? Ay, hala, pasensya ang aking kuya. Hi, Ana, I miss you. Kuya, pag-ime! Pag-ime! Grabe, grabe ang aral na kinakailangan para sa buhay na binig ko ng dalaga. Sorry po ate. Bata, ayos ka lang ba? Ate, tayo po Maria. Wala pa akong kain kahapon pa. Ito ko pasensya ka na sa sistema ng Pilipinas. Kung akong gagawin ko, ang aking makakaya para isulat, imulat ang mga Pilipinong ulat. Salamat po ate. Ay, mga bata, nandiyan na naman kayo, ha? Nag-inom ka na naman, Tonyo? Hirap na nga tayo sa buhay. Nakuha mo pa mag-inom? Saan ka naman ba napupunta? Hindi ka nga dito. Nagigigil ako sa'yo. Di mo ko naintindihan eh. Natanggal ako sa trabaho. Nalilig lang ako sa baka pasahod. Tapos ngayon, nag-inom lang ako. Nagalit ka na. Ano? Tanggal ka na naman? Gusto naman ng Tonyo? Anong magagawa mo? Ganyan ang sistema ng Pilipinas. Hindi ka na nga nakapagtapos, nagre-reklamo ka pa. O, anong ipapakain mo sa atin ngayon? Yang alak mo? Ha? Ano yan? Ano yan? Baka gusto niyo ng papayagan ko. Kuha ko sa kapit namin. Naku, tamang-tama, wala kaming kulang. Buti pa tong bata na to, may diskarte. Nagtanim, di may matutukol. Ate, talaga nagbago na ako. Salamat po. Minsan sa may kalaya, tayo'y nagkakalamit ang sarili at kanya-kanya naman sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, ang asikreto, piling mundo, kahit na ano mang
Pedro. Sa simpleng kwentong ito, damang-dama ang tibay ng loob at pagmamahal ng pamilya sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap nila. Nandito na po ang pogi niyong anak. Ito tay, nakakapagod po, sobra. Pero alam mo tay, masaya ako. Alam niyo bakit? Dahil masaya ko kami, at alam ko, kaya dahil yun. Ito tayo, ba't natin kung ano ito gagamitin? Ito na po ang formula. 2x squared plus 5 minus 3 is equals to 0. Dapat nga po siya ito gagawin eh. Kaya yun, sakto-sakto. Tignan mo tayo. Assignment na lang daw po. Quadratic tayo. Sensya ka na anak. Yung pagbigkas ay walang. Nung panahon kasi namin, hindi namin yung napag-aralan. At yung tatay mo, hindi nakapagtapos ng high school. Sensya ka na talaga anak. Hindi kita matuturuan dito. Pero, may sabi ng tapos ikaw na kahit mahirap, huwag kang susuko. Kasi, na kahit mahirap, ay mo maalam po yun, ay hindi ko alam. At dito ako, sabi ng tatay mo, susuporta sa'yo. Papa Dulce! Papa Dulce! O Mariam, Hirapan ko lang po sana si Tete. Ano yun? Ano yung trabaho? Ano yung ginagawa ko? Saan mo lang sinulat ko? Ito. Ano yun? Ito. Na, Ako na magpapasal mo. Yan. Sa Sweet Liwanag, hindi lahat marunong magsulat. Hindi lahat marunong magbasa. Pero lahat marunong mangarap. At sa bawat bata na kumakhapit sa papel at lapis, nakikita ko ang pag-asa. Kagaya na lang na isang kilala ko. Masipag at saka porsigido. Sa kanya ko nakita na kahit mahirap, pwede tumapan ang pangarap. Maria, ang bilis-bilis ang sense of sight ng sa bagay. Sulat ka na ba sa akin? Hoy! Hindi ako business para may sulat yan, ha? Promise, next month. Sinulat ko lang talaga to kasi na proud ako sa'yo. Pagpatuloy mo yung mag-aaral mo, di magtapos ka ng kolehiyo, ha? Nandito lang ako. Naghihintay kami lahat na sumakses ka. Alam ko, Maria. Pero alam mo, Maya, salamat. Pero, sa totoo lang, nalungkot ako eh. Bakit? Kasi parang naparamdam ko sa tatay ko na hindi ko siya nagbata. Pero alam mo, Maya, kahit ganun, proud ako sa tatay ko. Dapat lang, dapat lang. Kilalanin sina Iko at Yun, magkaibigan na puno ng kwento at saya sa bawat araw. Si Iko, isang masipag na binata na hindi takot sa hirap. At si Cute na may ngiting panghatid lakas kahit sa pinakamainit na araw. Sa kanilang pagtambay, mabubuksan ng pinto ng mga damdamin na matagal nang nakatago na puno ng kilig at katotohanan. nakakapagod ah.
Sabi mo long ako, tapos bubuhan din pala ng paninda. Uy, ano ba din yan? Hindi ka naman mahilig ng mga kanta-kanta dyan. Hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Mahirap kausapin na di pa naman mansin. Di mo ba alam ako'y nasasaktan? Ngunit di ba di na basta malaman mo na mahal kita, hindi ko bola. Ngiti ka man lang sana, buhay nasa langit na. Mahal kita, hindi ko bola. Sumagot ka naman wala. Enak sa mga pinapatugtog mo, no? Wow, ako pa talaga may kasalanan na. Kung nakikinig ka lang sana sa kinakanta ko, edi sana... Eh di sana ano? Wala. Sabi ko, mukha kang pagod na pagod naman tao, tapos sasaktan mo ba? Sana Tulungan mo naman, madam, mas maba. ay, bawal mo pahinga ha? Over. Oy, lover boy! Ay, cute! Ikaw, huwag ka na daw pumakulit, sabi ni Cute, oh. Loko tayo talaga, pre. Sa akin, una na ako. Nandiyan ang mga tropa, eh. Oo, talaga ba? Tumakot na kayo. Talaga magpahinga lang. Bakit ba kasi kayo nandito? Ewan ko ba din kay Ito? Tinulungan lang din naman ako mag-watching ng mga balita. Ano ba din tayo? Oo. Dito dito. Ako na yung iba, ibigay mo yung iba kay Ted. Ano ba kasi ginagawa niyo dito? Ano na? Salamat guys sa simula kasi nung pinag-aral ko si Cindy, mas naging matipid na ako. Kaya, nilalakad ko na lang kesa mag-sidecar. Asko, di man man sinabi. Di sana tinutukan ka namin. Nandito ka oras na aking putok sa tindahan. Oo. Sinamahan ako na yun doon sa tindahan. Baka nandun na rin yun. Tsaka, makahabol na lang din si Cindy galing sa eskwela para naman may katulong kami doon. Alam mo, sa susunod yun, natulong ko na kami. Talaga? Mama! Ay, no worries po, Tina. Basta, pagpaldo, yun na. Kung papalayan ka naman, eh dito ka na nakaraaraw magmahal. Mama! Ate ko cute! Ang kapatid ko! Ito pa si Cindy.
Basta po kami magkakasama. Mabenta po yan. Tama. Kaya talaga. Diyan ka na po. Oo, gagawin nyo. Basta po, tita. Kami na po bahala. Kayo na lang ang mga bata. Kayo. Go. Awan, atu, three, go! Pasok para sa akin. Quezon City, Bisaya. Sampu-sampu. Benta at iba pa. Pasok para sa akin. Quezon City, Bisaya. Sampu-sampu. Benta at iba pa. Pasok para sa akin. Quezon City, Bisaya. Sampu-sampu. Benta at iba pa. Alat tuloy. Sige. Sa gitna ng paghihirap at kawalang hiya, naroon ang taong patuloy na nangungulila at maglalaban para sa buhay ng may pag-asa. Sila ang mga pamilyang nagdurusa, nagmamakaawa at naghahanap ng liwanag. Sila ang mga pamilyang nagdurusa at nagmamakaawa at naghaharap ng liwanag sa dilim ng kanilang kapalaran. Sa kabila ng limitadong kagamitan, di sumusuko ang kanilang puso at nagbabaka sakaling may bukang liwayway na darating. Hanggang kailan tayo magiging? Hanggang kailan tayo aasa sa dahon at sa tubig na mainit? Ma! Hindi ba pwede minsan? Minsan lang maging normal din tayo! Tita, may kakilala po ako dun sa bayan, naghahanap daw po ng progress sa abroad. Domestic helper daw po. So, stable naman po yung sahod, tsaka kung papalarin, baka makaipon pa tayo ng pampagamot ni Cindy. At tapos dito, mas mabuti po sana na natalagin si Silvio sa iba. Isa po nagpapagamot sa iba. Hindi ko na din alam, Maria, kung ang dapat kong gawin. Ayoko mahiwan kami ni Cindy dito. Pero paano ko magagawa yun? Anak, alam niyo naman kung gaano kayo kamahal, di ba? Mahirap din para sa akin to, pero kung makakapulot to para sa kapatid mo, kakayanin natin to. Oo, Mama. Magtutulungan tayo. Yes, Mama. Sumawat ka na lang palagi, parang ikaw lang ang nagmamayari ng lahat ng sama ng loob. Mukha mo ba hindi makikita? Nakali na sa mga pangmahal. Sumasaya na ang mo sa lupa. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabito. Hindi ko kami Wala ang buhay kung minsan ay nakikibiro.
Ito po ang matandang tunay ang awit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa kami kasama mo. Isang tahimik at nakakabahalang simula ang bumabalot sa entablado. Naging OFW si Tita Ellen. Sa likod ng mga simpleng gawain ni Tita Ellen, unti-unti tirayan ang madilim na pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Isang kwento ng pag-abuso sa mga kagaya niyang OFW. kanilang hinagpis ay nagsusumigaw dahil sa mga abuso sa ating mahihirap. Isang unos na patuloy na babaunin hanggang kamatayan.
Sa gitna ng pagdadalamhati at pagsisisi, lumilitaw ang tunay na kalagahan ng pagkakaisa, suporta at pag-aasa sa dalawang unos na dumating. Patawarin mo ako. Kung hindi na sana ako nag-offer ng idea, sana hindi mamamatay siya. Si Tita Ellen. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Hindi yan ang punto. Alam ko ginawa mo yun dahil mahal mo pa Alam ko. Salamat. Maraming salamat talaga. Pero ako may kasalanan kung bakit kayo naghihirap. Hindi ko mabagot ang nangyayari dito sa Pilipinas. Ako ang may kasalanan kung bakit kayo nasasaktan. Hindi. Kung wala ka, baka wala na din kami sa landas ito. Kung wala ka, baka wala na kumalalay sa amin kapag manuhan ang lahat. Ate, hindi mo kasalanan. Kasama kita sa laban, hindi ka kalaban. Ito nga pala pa niyo. Mabenta ko yung nangyari kay Tita, no? Pasensya nga pala na sa nangyari. Tsaka alam ko, malungkot, masakit. Pero kung kailangan ng kausap, nadamay ka na, lagi mong tatandaan na dito naman ako lagi. Di ko akalain, pero maraming salamat talaga. Hindi ako papayag na mawala sa limot ang boses ni Tita Ellen. Susulat ako. I-document ko na lahat. Mga pangalan, mga kwento, lahat. Gagawin ko na lang. Hindi lang para sa inyo. Kundi lahat. Kundi sa lahat ng bayan na iniwan at sa lahat ng anak na umiiyak. Sa nandidilim na gabi, pinipinta sa mga nidekdek ang labis na pangungulila at pagsisiyasan sa makatarungan. Dito magsisimula ang isang laban, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa dukha na walang tining sa gulo ng buhay. Ano po nagtutulak ng droga? Wala po akong ginagawa ganyan. Bitawan niyo po ako! Bitawan niyo po ako! Hey! Bitawan yung gagawin dyan! Ano gagawin natin mo? Usama na kayo! Hoy, ako na tayo. Ano ba tayo? Sumusama sila eh! Hindi ko na kaya! Hoy, ikaw, Maria, lahat ng ginagawa mo din sa baryo, dahil sabi sa mga ginagawa mo, nagkakagulo lang tayong lahat! Oo nga, ibis na makatulong ka, lalo mo lang kami pinapahamak. Pero sinusubukan ko na may ipakita sa inyo ang kamapahanan! Ano katotohanan? Na puro gulo lang mga hanggang natin to? Tama na! Ano ba? Bakit hindi mo na sa pagkita? Inosente, ba't ka pinabibintangan? Siguro, may tinatago kayo. Kita! Ang ginagawa tatay ko, tandaan mo yan.
Di mo alam kung anong hirap ang ginagawa sa aming tatay ko para buhay na kami. Tayo mga kapitbahay, hayaan niyo na sila. Tama na. Di mo alam. Bakit ganun? Hindi na ako payag tayo. Basta rin tayong lulukuhin. Pagbabalpitan, hindi na ako payag. Baka sa tuloy mga mahihirap. Ang inaakusahan, huwag naniniwala. Bakit kailangan ko ng pera at kapangyarihan para ipagtanggol ang totohanan? Bakit yun? Bakit na ganyan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya pagtanggol at ipaglaban ang totohanan. O Diyos ko, bakit parang paborito ka? Bakit palagi na ako naiyak na nanalo? Nasa na mustisyon, nasa na nahihirap. Tayo po na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ang unang pagharap ni Dekdek sa mabigat na katotohanan ay nagsisimula nang makita ang likod ng mga pangyayaring bumagsak sa kanilang pamilya. Sa gitna ng lungkot at pagod, humahaplos ng pag-asa ang mga salitang nagmumula sa isang ina na nagbigay sa kanila ng lakas na lumaban ng patas at sumpuin ang mga nagmamataas. Ngayon, patuloy na sumasabal sa Pilipinas ang korupsyon. Milyon-milyong pisong pondo ng bayan ang nawawala taon-taon. Samantalang walang senador ang nag-motivate confirm sa pagkakano sa magpatay sa isang engineer sa isang transaction para sa pondo ng mga proyekto sa Pilipinas. Kailan ba hindi makarating ang tulong at servisyo sa mga mahihirap? Bukod pa rito, nagkakaroon din ang kawalan ng hustisya. Kadalasang mga may kaya ang nakakalusot sa batas, samantalang ang mga may hirap ay mabilis na napaparusahan. Kapi-kabila ang mga panawagan para sa pagbabago, hinihiling ng mga ordinaryong mamamayan ang isang gobyernong tapat at makatulungan, isang gobyernong tunay na naglilingkod sa kapakanan ng lahat, lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Tama. Oo, Mariam. Maaaring ganun ang ginawa sa tatay ko. Pinagdisilahan nila dahil may alam sa tatay. Mariam! May alam sa tatay. Tama na, Dekdek. Ano ba? Nagihirap na tayo. Hindi mo naiintindihan, Mariam. Kailangan niya managot. Gusto na. Hindi ko na kaya. Sabi mo. Hindi ko gusto nangyari to. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Ayoko na. Maya? Kayo, nakita niyo ba si Maya? Sabi ko anak ko. Mama! Ayoko na. Nabalitaan ko yung nangyari doon sa mga kapitbahay. Huwag ka nang umiyak. Tama na yan. Alam ko yung nararamdaman mo. Nakita ko na rin ito noon. Sa gitna ng gera, sa gitna ng gutom, at sa gitna ng kawalan. Alam ko na rin kung paano maglaw yung mga nakakataas noon. Talagang iisa na sila ng pag-iisip. Dahil kahit hanggang ngayon, hindi pa rin sila patas lumaban. Pero alam niyo ba, Maria, Dekdek, nung bata pa ako, katulad na lang din ako. Gusto kong baguhin yung kalagayan namin.
Kaya ikaw, Marian, huwag kang sumuko sa mga pagsubok. Dahil ang pagsubok na tinagpis ay para mas maging matapang, para mas maging matatag. At syempre, para mas manindigan ka kung ano yung tama. Lalo ba't ngayon, nakikita niyo na yung katotohanan at naipamulat mo na ang mata ng mga nagbubulag-bulaga. Di ulat na ang kulay na badalakan, ang kulay at lakay di siyang hanggat marami ang lumak sa mayaman at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tansya at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Magluwalo. Hindi lamang pagkatalo ang naghahati sa mga kakapit-bahay. Ito ay isang paanyaya para magkaisa laban sa tunay na sanli ng kanilang paghihirap. Sa pagkilala sa kanilang iisang kalaban, nagsisimula ang muling pagkakabuklod at pagbangon sa sitio ni Juana. Kaya mga kapitbahay, tayong lahat, hindi dapat tayo nagagalit sa isa't isa. Hindi dapat tayo nagsisisihan. Dahil ang totoo, iisa lang ang kalaban natin. Maaaring ikaw, at ikaw. Naiunawaan niyo ba ako? Ha? Oo, tama ka. Ang mga may kapangyarihan, sila ang may kasalanan. Kaya, sama-sama tayo. Magkakaisa! At ipaglaban ang ating karapatan. Justisya! Hindi na ako papayag na magpatuloy ito. Isang malakas at makapangyarihang sigaw ang sumasalubong sa atin. Sa gitna ng baryo, ang tinig ng mga taong nagiging boses ng pagbabago. Sa musika, sigaw at pagkilos, nagsisimula ang masiglang laban para sa hustisya, pag-asa at isang mas makatarungang bukas! Tayo'y gumagapang pataas, lumalaban ang patas. Hanggang ang mga Pipilitang magdamdas. Magnanakaw! Mga pahiran mo! Nanakaw! Mga pahiran mo! Galit sa kanilang pwesto! Galit sa kanilang pwesto! Hindi! Mapapahuli! Ganyan kami! Mga Pilipino! Hindi! Hindi! Mapapahuli! Ganyan kami! Mga Pilipino!
Hindi na tayo patalo. Hindi na tayo pupulag-pulagan. Sawa tayo pangako. Gusto ng action. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nakakagda ng justisya na para sa mga Pilipinas! Sumusulat ako. Isusulat ko lahat ng to. Ang inyong mga sigaw, ang inyong paglaban, at inyong mga iyak. Hindi tayo papayag na magpatuloy na ito. Gagamitin ko ang aking boses para ipaglaban ang ating karapatan. Ipapangako ko sa inyo na gagamitin ko ang aking panulan, ang aking kamera, at ang aking boses upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Naniniwala ako at nananalig na darating ang araw na may kalalagyan din tayong mga nasa ligaya. Tayo ay aangat, babangon at aangat hanggang sa masumpog ang ugat. Never forget! Never again! Sigaw mo sa hangin tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Tuwing ang